Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinakita ni Clint Escamis kung bakit siya naging most valuable player, kung saan ginabayan niya ang Mapua University sa 71-65 panalo laban sa University of Perpetual Help System Delta sa NCAA Season 100. Nakapagtala ng career high sa scoring ang reigning MVP na may 28 puntos, tampok ang 2 3-pointers sa huling sandali ng laban, sahog pa ang 2 rebounds, 2 assists, 3 steals at 1 tapal para tumabla ang Cardinals sa Altas na may kaparehong 2-1 record sa team standings. Nagtapos naman si Cyrus Cuenco na may 12 puntos, 6 na assists at 1 rebound, habang si John Habonete at rookie Chris Hubilia ay nagambag ng 8 at 7 puntos ayon sa pagkakasunod. Nakalikom naman ng 13 puntos o 17 puntos, 7 rebounds at 1 assist si Gojo Cruz sa panig ng Perpetual, habang nagambag sina Christian Pagaran at John Abis ng 12 puntos bawat isa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matinding pagsubok ang dadaanan ng Alas Pilipinas Men kung saan inilagay sila sa Pool A ng 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Dahil sa pagiging host country, napabilang ang Pilipinas sa grupo ng Iran, Egypt at Tunisia sa first round ng World Championship pagkatapos idaos ang drawing of lots nitong Sabado na ginanap sa Soler Grand Ballroom sa Parañaque City. Ang men's national volleyball team ng Tunisia ay kasalukuyang nasa number 24 ng world rankings at isang 11-time African Championship winner, habang ang world number 20 na Egypt ay isang 9-time continental champion. Samantala, ang world number 15 na Iran ay runner-up sa 2023 Asian Championship at mayroong 4 na continental golds. Bukod sa Pool A, narito ang kabuang listahan ng resulta ng drawing of lots na ang 2 pinakamaraming panalo ay aabanse sa knockout stage. Sa Pool B, napabilang ang world number 1 Poland, number 13 Netherlands, number 21 Qatar at number 26 Romania. Sa Pool C, ang France ang nangunguna sa kanyang ranking na number 2, Argentina number 9, South Korea number 28 at Finland number 23. Sa Pool D, ang number 3 na Estados Unidos ang nangunguna, kasunod ng Cuba na number 12, Portugal number 22 at Colombia number 45. Pool E, Slovenia number 4, Germany number 8, Bulgaria number 19 at Chile number 27. Sa Pool F, ang Italy ang nangunguna bilang number 5 sa buong mundo, kasama ang Ukraine number 14, Belgium number 16 at Algeria number 50. Sa Pool G, ang paboritong Japan na number 6 sa buong mundo, kasama ang Canada number 11, Turkey number 17 at Libya number 44. At sa Pool H, napabilang ang Brazil na number 7 sa buong mundo, Serbia number 10, Czechia number 18 at China na number 25. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging masaya ang pagkikita muli ni Filipino pole vaulter EJ Obiena at ang kanyang world-renowned coach na si Vitaly Petrov na dumating sa Pilipinas nitong Sabado ng gabi. Kasama ni Petrov si pole vault legend Sergey Bubka, isang Ukrainian world champion, 1988 Olympic champion at ang kauna-unahang pole vaulter na nakalundag ng 6.1 meters. Si Bubka ang nagpakilala kay Obiena kay Petrov mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Proud ng husto si Bubka sa mga nagawa ni Obiena kung saan sinabi nito na noong ipinakilala niya ito kay Petrov ay nalulundag niya ay 4.9 meters lamang at ngayoy nakuha nito ang silver medal sa World Championships at kasali na din sa 6-meter club.
Naniniwala naman si Petrov na sa loob ng 2 o 3 taon ay matatalo ni Obiana ang hindi bababa sa 6.1 meters. Ayon kay Bubka, gusto ni Petrov na malagpasan ang kanyang record na 6.14 meters at malaking motibasyon ito dahil gusto ni Petrov na malagpasan ito ng kanyang bagong estudyante. Samantala, kapwa sina Bubka at Petrov ay naniniwala na makakakuha ng medalya si Obiana sa susunod na Los Angeles 2028 Olympics. Sinabi naman ni Obiana na noon pang 2015 niya inimbitahan si Petrov na bumisita ng bansa at sinagot naman siya nito na kapag nalagpasan niya ang 5.7 meters ay saka siya bibisita. Ngayong nasa bansa na si Petrov, balak ni Obiana na ilibot ang kanyang coach sa Maynila at bisitahin ang ilan sa mga isla sa Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.